kayong lahat. Welcome back sa aming channel, SL Nepal. So, anong tawag ito? Time check muna tayo. 1:13 na ng hapon. And andito na kami sa may Chabel. Bale, punta lang kami dun sa shop na pinagpa-repairan natin ng laptop. It's ready na for collection. So, collect lang namin. And this time, dito tayo dadaan sa Chabel. Hindi siya masyadong ma-traffic. Ayan. Tulo. Let's see. Didn't catch earlier the police inspection. Yeah, tulo. Mababa kasi itong gumagawa sana ako ng time lapse. So anyway, kanina yung doon sa may Dobicula galing sa bahay, nag-in-stop kami ng police para mag-inspect regarding sa license at sa pollution sticker. So ang pollution sticker is ganito, pakita ko sa inyo. Ayan, ito. Ayun lang muna ang ating update. Maya naman ulit. Andito na ulit kami. Lakad lang tayo. Yeah. Here, it's more nice rather than the other side, right? That's why I came this side. Everybody walk on this side. Most of the people who knows the situation here. Magandang hapon! Kamusta po kayong lahat? Eto, naglalakad tayo.
And bago ang lahat, mag-time check tayo. 5:05 ng hapon. Uy, may aeroplano. So, nakadoble ako, jacket at saka ito, hoodie at saka itong sweater. Sweater or I don't know how you call it. Jacket at saka hoodie. Kasi malamig na. So, saan tayo pupunta? Punta tayo ng Ekata Basti. May ihahatid lang kaming item kina Pastor Kaka. Yun yung pastor namin sa church. And bakit Pastor Kaka? Kasi siya ang aming pastor plus relatives ba, Kaka means uncle. So tinatawag namin siyang Pastor Kaka. So tara, sama na kayo sa aming maikling lakad. Ganda ng So ito, madadaanan natin itong Big Mart. Tingnan natin. Going sa Ekata Basti. Nadadaanan talaga to. So tingnan natin kung merong food color. Bawal mag-video sa loob. So update ko na lang kayo maya-maya. So walang food color na red doon. So, andito na tayo sa Ekata Basti, Bicola. Without time, even a narrow road. They will stop. What happened there? Banana. Banana. Pangit ang banana this time. So malapit na kami. Which one? That blue color? They said you didn't come here. No, not yet. Really? Okay. This is my first time. This one. This one? Which floor? Second floor? But we call it ground first floor. Eto, dito na tayo. Pauwi pa lang kami. Time check, 6:30 na siguro or magsi-7 ng gabi. Carti Events. Bili kami ng avocado. 220 ang kilo. Pero tinawaran namin 200. May nyug din dito. Fresh siguro to. Bili kami ng isda na may nadaan na kami bukas pa. So, bili lang tayo ng isda. Ayun. Ha? Oh, less than 1 kilo? So, we'll get one more? One more small? Oo, small. Ano kita sana ako? Ayun ba? Gusto kasi. Magkano 1 kilo? For... Ayan. sana. Wala na eh. Wala na eh. Amar. Hello, ayan, magandang gabi po. Nandito na kami sa bahay and ano yun? Namili kami ng isda, iprito ko maya-maya dahil alam nyo ba, dun sa pinuntahan naming bahay nakaamoy ako ng pritong isda. So nag-crave kaya ayan, namili din kami ng isda.
Kaya namili kami ng isda. So anyway, bago ko i-close ang video na ito, gusto ko lang pong sagutin ang mga katanungan ng ating ilang viewers, and pasensya na kung sobrang late po ng aking mga kasagutan. So itatapat ko sana dun sa wedding din yung kahapon kong upload. Kaya lang hindi na rin ako nakapag-closing doon. So ngayon ko na lang po sagutin, and pasensya na po kung late ang aking mga kasagutan. So ito po yung tanong. Wait lang. Galing po kay Ma'am Zaina Aguilar. Ang tanong niya po ay, kung ang isang Filipina ay nagpakasal sa isang Nepalese, being husband niya, automatic na ang Filipina ay Nepalese citizen na siya at maging Hindu din siya, o depende tulad sa inyo kasi Christian na kayo? Salamat sa kasagutan. God bless. So, depende po ito sa bawat Pilipina and sa bawat culture. Tulad po ng sabi ko sa inyo, lagi ko pong sinasabi na may iba't ibang culture or caste dito sa Nepal. So halimbawa, ang isang Pilipina ay nakapag-asawa ng isang Hindu. So nasa usapan po nila yan. Depende po sa usapan ng mag-asawa na pagkakinasal sila, siya ba ay magko-convert sa Hindu or mananatili siyang magiging Christian. And regarding naman po sa kung automatic na Nepalese citizen na siya, hindi po. Lahat po ng kinakasal sa Nepalese citizen ay may procedure na may mga procedure bago maging Nepalese citizen. Tulad po nung sa akin, nag-process po kami nung kahit nakinasal sila dito ng traditional, meron pa din kailangang i-register sa ministry or sa, parang sa atin, kailangan natin mag-register sa munisipyo. Ganun din po dito, kailangan i-register ang kasal and mag-process ng pagiging Nepalese citizen. So, hindi po siya automatic na pagkakinasal ka ay automatic na Nepalese citizen ka na. And then, ayun nga po, depende po sa usapan ng mag-asawa kung especially kung Hindu po ang napangasawa. So, nasa usapan po nila yon kung paano ang magiging setup ng religion nila. So, mostly naman po sa nakikita ko, aside sa akin, na kahit po Hindu ang asawa nila is nakakapagsimba naman sila ng sa Catholic Church or any churches. So, ayun po. Nasa usapan po yan ng mag-asawa. So hopefully po, Ma'am Zaina, ay nasagot ko po ang tanong mo, and pasensya na po kung sobrang late ng aking kasagutan. Sadyang itatapat ko po sana sa last wedding na ating inatendan, yung kahapon na upload, kaya lang hindi po kinaya ng powers. So ngayon na lang po. Ayun po, may isa pa pong tanong, saglit lang po. Galing naman po kay Ma'am Leia 6005. Ang tanong niya po is, ask ko lang, may idea ka ba how much yung mga ganyan na wedding? And sino ang nagpo-provide? Both couple ba ang mag-share ng expenses? Thanks. So, regarding naman po dito sa mga gastusin ng mga kasalan, so, masasabi ko po dyan ay ang bawat halimbawa, sa atin yata parang mas marami ang expenses mas expenses ng boy ang kasalan. Hindi ko sure, or depende din sa usapan. Dito naman sa Nepal, ang bawat kasalan na ating inatendan, or depende rin to sa caste, kasi bawat kasal po is iba-iba ng tradition, tulad ng sinasabi ko po sa inyo. Halimbawa, pagka sa amin limbu, ito muna sabihin ko, bago ang limbu wedding na na-attendan natin, may na-attendan din akong Chetri bound na wedding. So, ito ay the same day nilang ginaganap, wedding and reception, at the same party palace. So, like last time na na-attendan natin ay
wedding sa umaga and then may reception afterwards. Doon din mismo. Sa limbo kasi sa bahay ginaganap and after few days pa yung reception. So, ganon. So, anyway, regarding sa expenses, mas malaki ang expenses ng groom. Kasi both groom and bride meron silang separate na party. So ang bride maggagawa siya ng sarili niyang party sa party palace na ang invited ay mga relatives ng bride. And sa groom, mas malaki kasi mas marami yung ini-invite ng groom side. Kumbaga, mas malaki yung expenses. Pero on both sides, bride and groom, pwede silang mag-invite. Halimbawa, yung bride, nag-invite siya ng few relatives from the groom side. Ganon din sa groom, nag-invite siya ng mga relatives ng bride side. Pero mas marami. Kaya mas malaki ang expenses ng groom side. So, ayun, and then, ano pa ba? Yung expenses, halimbawa, yung mga sa mga party palace, yung pag-rent ng party palace is may mga banquet na tinatawag na free na yung rental fee. Meron naman nagpaparent minimum. So, bali ang mga banquet na to ay kumikita sa mga food. So, yung mga kinakasal is, ang expenses niyan is depende doon sa food na pupiliin at yung guest list. So, pagka ang food na pinili niya ay halimbawa walang meat, mas less ang vegetable lang, mas less ang expenses nun. Pero pagka halimbawa may chicken, may barbecue, may mutton, may pork, bawat add ng food category ay bawat add ng food ay may allocated na amount yon. So, halimbawa, ang per plate ay kung sa walang meat, vegetable, siguro nasa 600 lang. Pero pagdating ng may meat, ng may mga barbecue station, may mga pika-pika, tataas siya ng 1,500 to 2,000 rupees. Ganun po ang bayaran. And per plate siya ang bayad doon. Per head. Kumbaga kung ilan ang guest list mo, iyon ang bibilangin nila ay yung mga plato. So, ang minimum na, halimbawa, na-attenda natin yung sa pangatlo kung konti lang yung choices ng food, and then konti din yung mga bisita. So, probably, pagka ganong size and ganong type hindi ko sinabing ganon ng presyo, pero estimately, pagka ganon kalaki or pagka ganon kaliit, konti ang bisita at konti ang choices ng foods, nagre-range siya ng 500, less than 1 million rupees. And then, pagka naman, ang wedding ay na medyo malaki, magre-range siya ng 1 million to 2 million pesos. Pero pagka mas maraming choices of food, mas maraming bisita, tulad nung pinakamalaki nating wedding na na-attendan, yung presyo nun is nasa 4 to 5 million. Ganon ganon ka mahal ang pagdating ang mga reception. And depende pa yan kasi doon siya kung may mga whiskey, may wine, mas tataas yung presyo kasi mahal dito ang whiskey at wine. So, pagka may whiskey at wine, mas mahal. Kaya alam nyo, pagka limbo wedding, hindi nawawala ang whiskey at wine. Pagka Chetri Bound, parang walang whiskey at wine sa kanila. Pero pagdating sa limbo, meron talaga siyang ganon. So, ayun, Ma'am Leia, hopefully ay nasagot ko po ang inyong katanungan. And, ayun, pasensya na kung late ko na po siyang nasagot. So, ayun lang muna ang ating, kung late ko na po siyang nasagot. And,
Ayun, so magluto na ako, magprito na ako ng aming dinner at ako'y natatakam na sa pritong isda. So ayun, hanggang dito na lang po muna ang video ko for today. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng aking mga videos. Maraming salamat din po sa bawat like, comment at shares ninyo. At higit sa lahat sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aming channel at hindi pa nakasubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow. Good night everyone. Bye-bye. God bless. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.